Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito tayo sa Bataan kung saan po ay mayroong isang napakagandang balita para sa inyo ang ating pong guest ngayon. Hello po sir, pakilala niyo po ang inyong sarili. Ako po si Marco Wangco, dating kongresista sa Pangasinan ng tatlong termino mula 2001 hanggang 2010. Tapos nag-pribadong tao po ako hanggang 2022. And then tumakbo ulit ako sa pagka-congressman sa ibang distrito. At nanalo po ako. Ako ngayon ay hinalal bilang chairman ng kauna-unahang Committee on Nuclear Energy na itinatag ng ating Speaker Martin Romualdez. Ako ang first chairman po. Ayun. Okay. Bali po, sir, konting brief lang po, information po tungkol po sa mga nagiging kaganapan dito ngayon. Tungkol sa? Mga nagiging kaganapan po rito ngayon. Okay. So, nandito tayo ngayon sa Philippine Nuclear Power Plant 1. Hindi po tama na Bataan Nuclear Power Plant ito. Ang totoong pangalan po niya ay Philippine Nuclear Power Plant Unit Number 1. Kasi po pag-aari po ito ng Republika ng Pilipinas, hindi po ito pag-aari ng Pangasinan. At ito po ay nagkaroon po ng bayarin. Nabayaran po natin ito ng buo noong August 2007. Kasama po ang $699 million na interest na naging out of pocket po. Bakit out of pocket? Dahil hindi po natin pinayagan tumakbo ito. So, kaya out of pocket po ang bayad natin. Hindi niya kinita yung binayad natin. Apat po itong plantang ito. Na tatlong kambal nito, isa na sa Brazil, isa na sa Slovenia, at isa na sa Korea, yung Kori 2 nuclear plant. Nakasabay lang nito. Yung pong lahat na yon ay award winners sa kanilang mga bansa for reliability and uptime. So nasasayangan po ako na hindi natin po ginamit ito dahil ngayon may crisis po tayo sa supply ng kuryente. Masyado na pong mahal ang kuryente natin. Sa presyo po ng kuryente ngayon, wala po tayong mahihikayat na mga investor, namumuhunan, na magtayo ng kanilang mga industriya, hanap buhay, negosyo dito sa Pilipinas para mailikha po natin ang milyong-milyong trabaho na permanente, na maganda, na mataas ang sweldo, na kinakailangan po natin para maiangat ang kabuhayan sa Pilipinas matapos ang kahirapan. And so, hindi ko po maintindihan kung bakit naging ganon. 37 years na, sinubukan na nila ang lahat ng ibang paraan na bumaba ang presyo ng kuryente, nag-solar, nag-wind, nag-geothermal, biomass, etc. Pumalpak po sila sa lahat. Wala pong nakapagpababa ng presyo. Ito na lang po ang hindi nasusubukan. Sa ibang bansa, ito ay nakakababa ng presyo dahil likas po na mura dahil sa energy density ng uranium, which is millions of times higher than the energy density of coal or gas or oil. So yun po ang diferensya. Ang 1 million BTU ng nuclear fuel assembly ay $46 po. Ang 1 million BTU ng LNG po, pag in-import natin ay 27 times more expensive. 2,700% more expensive. Kaya ang isang planta na kasing laki nito, kung coal ito o gas, $500 million more or less ang gagastusin natin sa pag-angkat ng carbon galing sa labas. Pag nuclear po, 20 million lang.
So, ang laki po ng diferensya. Likas na mura. Yes. Ayan po, kanina po ay paliwanag nyo nga po yung kahalagahan po na pag ito ay nabuksan na. Ngayon po, tayo po ay napapakinggan po sa apat na sulok ng mundo, lalo na po ang ating mga OFWs, ang kanilang pamilya at syempre po ang ating mga sundalo. Ano po ang inyong mensahe sa kanila para makumbinsin nyo yung kung marami na rin po na gusto pong mabuksan ito, pero marami pa rin din po na parang nagdadalawang isip. Ayon po sa survey ng DOE natin nung panahon ni Presidente Duterte, 79% po ng Pilipino ay may gusto na tumakbo po ang nuclear. Ang question po is not in my backyard. Ngunit doon po sa akin, sa bayan ng Labrador, nakumbinsi ko po ang taga-Labrador na yung NIMBY, palitan nila yung ibig sabihin, hindi yung not in my backyard, kung hindi nuclear in my backyard. In other words, gusto na nila. Bakit? Kasi nare-realize nila na napakaraming trabaho ang darating. And ang sabi ko sa kanila, dahil makontrobersiya ito, humingi kayo ng kapalit. Ang hingiin nyo, yung libreng kuryente, ayon sa konsumo nyo noong 2021, i-times 2 nyo, for every 1,000 megawatts na papayagan yung dumating dito. So, imaginein mo kung times 4 yon. So, 8 times yung 2021 consumption magiging libre. Magiging pinakamurang kuryente sa buong Pilipinas po ang Labrador. So, naniniwala sila darating po ang progreso pagka ganun po nangyari. And aangat po talaga ang kabuhayan niya. Pagpasok pa lang po sa umpisa ng construction, dahil 65% po ng gastusin sa nuclear ay local civil works, trabaho kaagad. No, meron talagang construction na trabaho kaagad. Yes. Okay, hingan po na lang po kayo ng mensahe po para po sa ating followers and viewers. Ang inyong pong mensahe. Mga kaibigan, ang pinakamalaking bagay para maging kaakit-akit, yung ba ang tamang salita, attractive ang ating bansa sa mga foreign investor ay yung murang kuryente. And wala na pong magiging mas mura pa sa nuclear dahil tayo po ay walang sariling carbon. Wala tayong coal, paubos na ang ating gas sa Malampaya, kaya magiging imported po lahat yan. So, ang paraan po para magkaroon ng yaman ang Pilipinas ay nasa kamay po natin. Ito pong Philippine Nuclear Power Plant na 37 years na hindi tumakbo. Kung sana tumakbo nung araw, tingin ko sumabay tayo sa Koreano. Koreano po mayaman. Pero mo kalahati lang ang kanilang populasyon compared sa atin, times 6 ang kanilang power generating capacity. So, ang may kasalanan po tayo rin kasi hindi natin pinaandar to at hindi natin pinadami po ito. Mag-nuclear na tayo, patakbuhin po na po natin ang Philippine Nuclear Power Plant dito po sa Bataan. Yes. Okay, mabuhay po kayo at maraming salamat po. Ito po si Terry Alpa para po sa programang Buhay OFW Bantay at Kasangga para po sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal. Pwede ba magdagdag? Yeah po. Yeah, okay. So, alam nyo, yung dami ng carbon na kailangan i-import natin, barko-barko po yan. So, pagka nuclear po, isang jeepney lang, isang beses sa bawat isa't kalahating taon, may fuel na po tayo. Yung trabaho ng armed forces para i-depensa yung barkong parating, lalo na kung magkagulo dyan sa West Philippine Sea, national security din po ang ating pinag-uusapan. Mas madali ang trabaho ng armed forces na masigurado nila na magkaroon tayo ng energy security kung nuclear po tayo. Ayan.
dali nyo, sir. Thank you so much po, sir. At sana po magtagumpay po yung ating pong minimik. Salamat po. Thank you so much po. Salamat. Sir.